Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Naririto po ulit ako. Huwag po sana po kayo magsasawa pa, ano po? Kahapon actually, nag-prepare ako ng ipapakanta kasi ito, magsusong lead po ako sa araw po na ito. Kaso lang nag-text po si Sister Jillian, sabi niya kung pwede daw sermon na. So, buti nga may mga materials naman po tayo na nakahanda from previous mga pag-aaral. Kagaya nga po nito, 2024 pa nung naturo. Hindi mo naman po narinig dito, kaya sana yung gagamitin ko. Ano po? Ako po'y nagagalak at nagpapasalamat po sa patuloy niyo pong pagtatyaga na makinig ng mga aral ng Diyos sa pamamagitan ko naman po na galing po sa Dakong Norte, sa Pangasinan. At salamat po sa inyong mga puso na handang makinig ng salita ng Diyos. Ang dala-dala po natin dito, hindi po ibanghelyo po. Ito po ay ebanghelyo na ating Panginoon Kristo, ang ating tinatalakay at naway sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita ay may natututunan po tayo. Ano po? So sa umagang ito, nakalimutan ko lang i-request kanina kay Brother Joshua na yung scripture reading po sana natin manggagaling sa Ezekiel chapter 33 verse 5 to 8. Ulitin ko po, kung may Biblia po kayo, pwede po nating basahin po doon, pero nakaproject din naman po. Ezekiel chapter 33 verses 5 to 8. Ganito po yung nasusulat. He heard the sound of the trumpet, but did not take warning. His blood shall be upon himself, but he who takes warning will save his life. But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman's hands. So you, son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore you shall hear a word from my mouth, and warn them for me. When I say to the wicked, O wicked man, you shall surely die. And you do not speak to warn the wicked from his way, the wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Biyayaan po naman ng Diyos ang pagbabasa po natin ng mga talata po ngayon. Alam niyo po mga kapatid, napakahirap ang laging struggle po ng mga preacher yung kung paano umpisahan yung kanilang sermon. Ano po? Kaya dyan po papasok yung pag-aaral ng mga preacher kung paano nila uumpisahan yung kanilang sermon. Mga kapatid, yung ating binasa, ang historical background po niyan, ito po ay bago po yung destruction of Jerusalem and the exile of the people of Israel, of the Israelites sa Babylon. Ano po? And God was talking to Ezekiel. For God made Ezekiel the watchman of Israel. Pero tingnan po natin yung ating nabasa. Kung hindi po natin masyado naintindihan, ulitin po natin. Ano po? And this time, i-highlight po natin yung mga kailangan po nating pagnilay-nilayan sa pag-aaral po natin na ito. Una, sa talatang 5, sabi po niya, he heard the sound of the trumpet. He heard the sound of the trumpet, but did not take warning. His blood shall be upon himself, but he who takes warning will save his life. Ito po, tinutukoy niya dito ay yung mga Israelites. Na kung marinig nila yung warning na binahagi ni Ezekiel sa kanila, if they repent and listen to that warning, they save their lives. Naligtas po nila yung kanilang mga sarili. But, sabi niya, he who takes warning will save, pag hindi daw sila nakinig sa warning ngayon, yung dugo ay wala sila ibang sisisihin, kundi nasa sa kanilang mga sariling mga kamay, yung kanilang sira yung kanilang punishment. Okay? But, sabi niya, yung mga nakinig dun sa warning at sinunod nila yung warning, they will save their lives. Okay? Pero hindi lang po yun. Hindi lang po dun sa mga nakikinig. Kasi sa verse 6 sabi niya, but if the watchman, ito po yung responsibilidad. Kung nakapanood po tayo ng mga siguro may mga favorite tayo mga movie po, mga movies. Isa po doon siguro yung mga medieval, mga
movies. Di ba may mga watchtower yung mga castle nila? And sa watchtower may mga watchmen. Ano po? Yung mga watchmen, sila yung tumitingin sa kapaligiran kung may lusob na mga kalaban. Ano po? Then pag may nakita sila, kalaban, sisigaw sila, iwawarningan nila yung buong castle o mga tao dun sa castle na yun. Now, ito yung responsibilidad ng isang watchman. And God was talking about Ezekiel, kasi siya nga yung ginawang watchman over Israel. Sa verse 6, sabi niya, but if the watchman sees the sword coming, nakita daw niya, paparating yung ano ba yung Tagalog ng itak, o kampilan sa ibang nakita po niya yung kampilan na paparating, at sabi niya dito, and does not blow the trumpet. So, ang isang watchman, nakita niyang may papalusog na mga kalaban, at hindi niya winarningan yung mga tao, at namatay yung mga tao. Sabi niya dito, and the people are not warned, hindi sila nabigyan ng babala, and the sword comes and takes any person from among them. He is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman's hand. Pag hindi niya binigyan ng babala yung mga tao, sa kabila na nakita niya yung mga kalaban na papasugod na at sila'y namatay. Sila'y namatay. Ano sabi dito? Yung dugo ng mga taong namatay, sisingilin daw ng Diyos sa kamay ng tagapagbantay o yung watchman. Ano po? Sisingilin daw ng Diyos doon sa watchman. Ulitin ko po mga kapatid, kung yung mga tao na nabigyan ng babala, nabigyan ng warning, ay nakinig at nagbago, sila po ay maliligtas. Maliligtas nila ang kanilang mga buhay. Pero kung di sila nakinig, sabi niya, sila ay namatay, yung dugo nila, ay wala silang ibang sisisihin sa pagkamatay nila kundi yung mga sarili nila. Okay? Pangalawa, yung responsibilidad naman ng watchman, ang magbigay ng babala, ng warning. Kung hindi niya na ginampanan yung kanyang gawain at may mga taong namatay, yung mga dugo ng mga taong namatay na yon, sisingilin sa kanyang mga kamay. Now, verse 7, Verse 7, so you, son of man, I have made you a watchman, referring to Ezekiel. I have made you a watchman for the house of Israel, sabi niya. Therefore, you shall hear a word from my mouth and warn them for me. Makakapakinig ka ng mga salita mula sa aking mga bibig and i-warn mo sila. For I say to the wicked, O wicked man, you shall surely die. And you do not speak to warn the wicked from his way. The wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Napakatindi po ng mga salitang itong binitawan to ng Diyos. Ano po? Sabi niya, pag hindi mo ginampanan ng ang inatas kong gawain para sa iyo, at sila ay namatay, their blood I will require from you. Mga kapatid, yan po ang scripture reading natin sa umagang ito, at dyan po natin hugutin yung paksa po natin. Napakaganda ng mga awitin po natin kanina. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na yung sa tuwing binubuklat po natin ang ating hymnbook, ay hindi lang po tayo bastang kumakanta ng mga melodies, ng mga harmony, ng music. Ano po? Whenever we sing those hymns, ano yung sinabi ng Bible? We admonish, we teach one another. Sa tuwing kakanta po pala tayo, there is an intention. What is that intention? To teach, to admonish one another. Ako. Kaya nga hindi lang basta kanta po yan. Pag bubuklatin po natin, tignan nyo yung mga lyrics ng kanta. Nagpipreach po tayo dyan. Nagpipreach po tayo. Dahil yung karamihan sa mga kantang yan, o karamihan o mga ilan sa mga kanta niya, hango mismo doon sa Biblia. Nilapatan lang ng mga musika. Ano po? Bakit ko po binabanggit to? Sapagkat sa umagang ito,
titignan po natin ang isang kanta. Familiar po siguro tayo dito po, no? So, ginawa ko rin title ng sermon po natin, yung kantang yon. You never mention Him to me. Ay, na-connect nyo na po yung Ezekiel chapter 33 verse 5 to 8. Ano po? You never mention Him to me. Ngunit gusto ko lamang pong humingi ng paumanhin in advance sapagkat ang aking pong tatalakayin sa umagang ito ay medyo mabigat. Ano po? At makapagdamdamin. At ngunit medyo sad siya kung marirealize po natin. Ngunit sa kabila ng kalungkutan na maaring idulot ng sermon na ito, ay ang katotohanan naman na may kakayahan pa po tayo habang tayo ay buhay upang kumaksyon o gawan ng paraan. Kaya po sana, kailangan ko lamang po, buksan po natin ating mga puso at kaisipan upang maunawaan po natin ng maigi yung gusto po nating iparating sa ating gagawing pag-aaral po na ito sapagkat sa pag-unawa at pangtanggap natin sa mga bagay-bagay na to, doon lamang po natin matutugunan ang hinahanap ng paksang ito. Ano po? So wag po sana kayong magagalit sa akin. Kaya una, pakakantahin ko po kayo. Ang kanta naman po natin ay galing sa himog natin. So, huwag po kayo mag-alala. You never mention Him to me. Di ko po alam kung tama po yung number dyan sa himbok po natin, 598. Pero nandito naman na po sa harapan. And then, hihimay-himayin po natin yung lyrics ng kanta. You never mention Him to me. When in the better land, before the bar we stand, how deeply grieve our souls may be, if any lost one there should cry in deep despair, you never mention Him to me. You never mention Him to me. You help me not the light to see. You met me day by day and knew I was astray, yet never mention Him to me. Napakaganda po ng awitin, ano po mga kapatid? Pero gaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi lang po yan basta awitin. Nasa tuwing binubuklat po natin ang ating ibong, hindi lang po tayo basta nag-aawitan. Tayo ay nangangaral sa bawat isa. Kagaya na lamang po nitong awit po na ito, tayo po ay pinapaalalahanan. Habang tayo nabubuhay, habang tayo may kakayahan, ito po ang paalala ng kantang ko sa atin. Kung titignan po natin yung unang part ng first stanza, when in the better land, before the bar we stand. When in the better land, before the bar we stand. This seems to be speaking about the judgment day. As we stand to hear our faith pronounced. Kung ano yung naging resulta ng ating kung paano nating in-spend yung ating buhay dito sa lupa. Darating yung araw na tayo ay haharap. Pero tingnan niyo po yung susunod. Ang sabi niya, how deeply grieve our souls may be. Bakit kaya? Bakit kaya may kirot? Kung ating pong iintinding maigi, sabi niya, tayo po ay magkakaroon ng kalungkutan. Hindi lang yan basta kalungkutan, kasi grieve eh. Siguro kalungkutan na may halong pagsisisi o pagdurusa. Bakit po kaya? Kasi sabi niya, kung pagdating ng araw at tayo darating doon sa pagharap na natin sa ating Panginoon at bigla nating marirealize, if any lost one there should cry in deep despair,
na may ibang mga tao pula doon na umiiyak at nagsasabing, you never mention him to me. Now, you can argue na hindi siguro mangyayari yan pagdating ng araw. That may be right, mga kapatid. But then again, siguro, intended ito para sa ating ngayon na buhay pa. Para tayo paalalahanan na mayroon tayong dapat gampanan. Para pag-isipin nyo kasi na humarap tayo doon at may nakita tayong mga tao na may kakayahan naman tayong sanang tulungan sila noon, hindi natin ginawa. And then they will cry. They will cry. Anong sinasabi nila? Bakit hindi mo siya pinakilala sa akin? Hindi po ba pag nakikita natin yung mga anak natin, halimbawa, umiiyak dahil sa gutom, umiiyak dahil hindi natin maibigay yung kanilang pangailangan, ano yung nararamdaman natin? Tayo po'y nasasaktan. Tayo po'y nasasaktan. Pagdating ng araw at nakita natin itong mga taong to, umiiyak. Nagsasabi, you never mention him to me. Ano po kaya ang ating mararamdaman? Again, maaring hindi man ito mangyari, pero tingnan ninyo yung cry. Sabi niya, para siyang cry of accusation. In-accuse niya tayo na bakit hindi niyo siya pinakilala sa akin. So the question is, have we tried to reach those who are lost? Nasubukan po ba nating mag-reach out sa mga kilala nating mga tao na wala doon sa tahanan ng Diyos? Now, you don't have to answer me. You can answer that within yourselves, mga kapatid. Hindi nyo na kailangan sabihin sa akin. Alam niyo po yung kasagutan. Now, we are looking at this song not to plant some guilt sa bawat isa sa atin, but to help us realize that there is much work to do. Sa Mark chapter 13, verse 10, ang sabi po niya, and the gospel must first be preached to all nations. There is a need to preach the gospel. Saan daw po? Sa dakong Pampanga po lamang ba? O sa dakong Pangasinan po lamang ba? Ang sabi niya, preach to all nations. I believe we've reached most of the nation, if not all. Mga kapatid, sa pamagitan ng mga kapatid po natin naglalakbay upang magturo ng salita ng Diyos. But then again, how about us as individual? May ginawa ba tayong paraan para tayo makatulong dito sa napakahalagang gawain po na ito? The gospel must be preached to all nations. All of us who have known the truth, we must contribute or help in preaching the gospel. Now, the moment that we have known the truth, you have also become the watchman for this world. Hindi po ba kapag dumating yung barangay sa ating bahay, may maiyuda kaming bibigay sa inyo, 8,000 ng bawat pamilya. Di ba agad-agad natin pinapamalita yun sa mga kapitbahay natin o sa mga tao dun sa likod kung mayroong nasa compound man tayo? Kung yung bagay na yung pinapamalita natin, bakit hindi natin pamalita yung magandang balita, which is the gospel, ebanghelyo, sa lahat ng tao? Nakagaya na lamang po yung kung nandito po kayo nung nakaraan ako'y nagturo, yung Samaritan woman. Nung nakilala niya ating Panginoon Kristo, agad-agad siyang pumunta doon sa syudad, sa mga Samaritans, at ipinamalita niya, could this be the Messiah? So the moment, nung tayo'y naging Kristiyano, nalaman natin katotohanan, tayo din ay nabigyan ng responsibilidad upang maging bantay, watchman sa mundong ito. And nabasa po natin kanina, yung Ezekiel, may responsibilidad ang mga watchmen. Mark chapter 16, verse 15 and 16, popular po ito, alam na po natin to. Sabi niya, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned.
Bakit po kailangan nating i-preach ang Ebanghelyo? Bakit po natin kailangan ituro ang Ebanghelyo? Saan man dako tayo maparoon? Kasi ito po yung kaparaanan ng Diyos upang yung mga tao, ang mga kaluluwang naliligaw ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Bakit po natin sinabi pag-asa? Sapagkat nasa sa kanila kung sila'y tatalima o hindi. Ano po? Pero sabi niya, yung mga makikinig daw, this is obedient faith, mga kapatid. Kasi sabi niya, he who believes and is baptized, ano daw mangyayari? Siya ay maliligtas. So bakit po natin kailangan ipangaral ang Ebanghelyo? Para makapagligtas. Kanina, sa Bible study po natin, naipaliwanag na po ito ni Brother Lorde. Yung historical background po ng text na ito. Ano po? And titignan po natin that principle, the same principle na applicable sa kanila noon is also applicable to us now. That principle. Sabi niya, how then shall they call on him, how then shall they call on him in whom they have not believed? Paano silang tatawag doon sa hindi nila pinaniniwalaan? Pangalawang punto, and how shall they believe in him whom they have not heard? Natural lang po, di ba? Paano ako maniniwala kung hindi ko naman siya napakinggan? Paano ako maniniwala sa kanya kung hindi ko naman siya nakilala? And how shall they hear without a preacher? So, paano itong mga tao ito ay makakapakinig? Paano nila makikilala ang Panginoon? Paano nila malalaman ang kaligtasan kung, sabi niya, wala namang magtuturo sa kanila? How shall they hear without a preacher? Mga kapatid, paano sila sasamba sa Panginoon na hindi nila nakikilala? Paano nila makikilala ang Panginoon kung hindi tayo magsasalita? Remember, having received the truth, we have become God's watchmen. If we fail to sound the alarm, gaya ng binasa natin sa Ezekiel kanina, we will be held accountable for the loss. Yung Ezekiel chapter 33 verse 5 to 8 is a historical text and a typological pattern for us Christian today. We became the watchmen of this world. So there is a need to sound the alarm, mga kapatid. At para mabigyan ng babala mga tao. At hindi mangyayari yun kung walang magsasound ng alarm. Second stanza. Kantahin po ulit natin mga kapatid. Oh, let us spread the word wherever it may be heard. Help gropings of the light to see that yonder none may say, you showed me not the way, you never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You help me not the light to see. You met me day by day and knew I was astray, yet never mentioned him to me. Okay, second stanza. Oh, let us spread the word where it may be heard. No one is exempted. Saan man tayong dako maparoon, let us sound the alarm. Let us spread the word. Sino po dito ang nakaranas na nasa trabaho, bigla-bigla lang tayo nagsasabing if the Lord wills. Sino dito nagsasabi na thank God kapag may mga nangyayaring mga magandang bagay sa atin? Alam ko, nahihiya lang po kayo. Naranasan po natin yung mga yan, mga kapatid, po.
Sino po dito ang nakaranas na bigla po nating tinanong yung katrabaho natin, kilala mo ba si Kristo? Or are you a Christian? Kung hindi pa mga kapatid, may oras pa tayo habang gawin yung mga bagay na yun. Sabi niya, oh, let us spread the word wherever it may be heard. No one to be no exemption. Kailangan natin iparating sa kahit kanino man. Di po ba? Kahit nga kay Apostol Pablo, na nung gawain po niya noon, nung Saul pa ang tawag sa kanya, siya ay nang pe-persecute ng iglesia. Ano po? Pero, nung nakarating sa kanya ang magandang balita, siya ay na-convert. Nag-iisa siyang mas masigasig, masipag na mga ngaral ng Ebanghelyo. Minsan, may mga nakikita tayong mga tao na nakakatakot ang itsura. Pero yun pa yung mga taong kapag nalapitan at na-convert, sila pa yung talagang gagawin ang lahat, makapaglingkod lang sa Panginoon. Kasi sabi nga nila, never judge a book by its cover. So kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. Saan man dako tayo maparoon? Nasa amang sitwasyon tayo, pangaral natin yung Ebanghelyo. Let us spread the word, kanya. If you meet people on the street, at the park, at work, in school, or anywhere else, you have to preach the gospel. Maswerte po yung mga magulang po nila dito noon ay Kristiyano na, bago pa sila mag-Kristiyano. Dahil na-influensya na sila ng kanilang mga magulang. Pero may mga ilan, I don't know if same case dito, may mga ilan na siguro nagwawalis lang ng bakuran nila, and then may preacher na lumapit sa kanila, ano po? Nung nag-introduce sa kanila sa Ebanghelyo, or nag-introduce ng Ebanghelyo sa kanila. Or maybe may mga iba nasa school, mga estudyante, biglang kinausap tayo ng Kristiyanong kapatiran siguro. Pinakilala sa atin ng Ebanghelyo. Or baka yung iba namamalengke. Hindi po natin alam kung paano po yung conversion ng bawat isa. Mga kapatid. Pero titignan po natin, may mga tao sa street, may mga tao namamalengke, may mga tao sa trabaho, may mga tao sa school na naging Kristiyano. Sa mandako, pwede natin pangaral ang Ebanghelyo. Huwag po tayong kabahan o huwag tayong matakot sa pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito po yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, ika nga ng Biblia. Ano to? But what if, while you were still lost, tingnan po natin kung paano kung tayo ay wala pa sa iglesia ng Panginoon, we are still lost. No one had come to introduce you to the truth before the judgment arrived. Paano kung walang nagpakilala sa atin ng Ebanghelyo? Wala po tayo dito ngayon at dumating yung panghukom. Baka isa po tayo dun sa mga kanina sa first stanza, yung mga umiiyak na nagsasabi, you never mentioned Him to me. Now put yourself in the shoes of those who are currently lost para maunawaan po natin yung kanilang sitwasyon. At para ma-realize po natin na meron tayong kakayahan, meron tayong responsibilidad upang ilapit sa kanila ang Ebanghelyo ng Panginoon. Doon sa Ezekiel kanina sa binasa po natin, sabi niya, so you son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore you shall hear a word from my mouth and warn them for me. Now, although nasa yung historical context niya ay sa mga Israel nga at saka kay Ezekiel, again, pakinggan po natin because this Old Testament were written for our learning. Sabi niya, makakapakinig kayo ng salita mula sa Panginoon. Ano daw gagawin natin sa salita na yun? Gagamitin natin yung salita na yun to warn those who were lost. Warn them for me. Hindi po ba? Sabi doon sa Greatest Commission, ano yung sinabi doon? Go into all nations, go and preach to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and teaching them to observe whatever yung mga naturo daw sa kanila. Kung ano yung naturo sa mga apostol, ituturo din nila sa gagawin nilang mga disipulo. Para yung mga disipulo na yun, ituturo din nila sa gagawin nilang mga disipulo. Once we have learned about the truth, then we became the watchman of God. And ano yung responsibilidad natin? We must warn those who are lost for Him.
That's our responsibility. When I say to the, okay, kaya din na. Yun yung responsibilidad po natin. Not only that God won't require their blood upon you, but none of those unbelievers could ever say, you never mentioned him to me. Not only that God couldn't require, or will not require their blood from you, pero hindi rin nila masasabi balang araw na you never mentioned him to me. Why? Because ginampanan natin yung naiatas sa atin na gagampanan dapat natin. We sound the alarm. Ano po? Sa Acts chapter 20, verse 26 to 27, sabi niya, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. This is Apostle Paul talking to there was Apostle Paul talking to the Christian. Binibigyan niya sila na kasi aalis na, pupunta na siya ng Jerusalem. His missionary journey is now about to come to an end. Pupunta na siya sa Jerusalem. At di niya alam kung anong mangyayari sa Jerusalem. Now, sinabihan niya yung mga kapatid, sabi niya, therefore I testify to you this day, sabi niya, I am innocent of the blood of all men. So he can confidently say that I am innocent of the blood of all men. The blood of all men, sabi niya. Why? Because he was sure. At alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ipinagdamot sa lahat ng mga tao na kanyang naabot. Sabi niya, I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Kung ano yung mga natutunan niya, kung ano yung katotohanan na naiparating sa kanya, ibinahagi niya, itinuro niya, ipinangaral niya. Kaya sinabi niya, I am innocent of the blood of all men. Kasi ginawa niya tinupad niya yung naiata sa kanyang dapat na gawin. Sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38, sabi niya, then he said to his disciple, the harvest truly is plenty, or plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Yung mga kapatid, kailangan nating tanggapin na marami pa sa mundong ito, kahit nga dito sa dakong Pampanga, ang kailangan ng kaligtasan. Sabi niya, the harvest truly is plentiful. Kung titignan po lamang natin ang mga taong nasa ating paligid, marami pa po yung kailangan maabot ng katotohanan. Ano po yung problema po natin? The laborers are few. The laborers are few. And sad to say, sa bawat congregation, pag tinanong mo yung mga kabataan, gusto mo bang maging preacher balang araw? Anong sagot nila? Ayaw daw nila. Gusto nila maging doktor, gusto nila mag-abroad, gusto nila maging pilot. And we couldn't blame them. Di natin sila masisisi kasi nga, alam naman po natin at hindi naman po lingid sa kalaman ng bawat isa, mahirap po ang buhay ng isang preacher. Kaya kung hindi po natin susuportahan na ating mga preacher, mas lalo pa po silang maghihirap. Paano po sila mabubuhay? Paano nila bubuhayin yung kanilang mga pamilya habang sila ay nagsasakripisyo araw-gabi, nag-aaral ng salita ng Diyos upang matiyak na ang kanilang mga ipinapamahagi sa inyo na aral ng Diyos ay totoong galing lang sa kagustuhan ng Diyos. Hindi makapagbahagi ng mga maling mga aral. Paano yung mga sakripisyo na yun? Nagsasakripisyo pang mangaral sa atin, magsasakripisyo pa ba silang magutom? Nang bawat isa naman sa atin na may kakayahan upang tumulong o upang suportahan ang ating mga preacher. Mga ilan-ilan na lang pong preacher natin, tapos di pa natin sila tutulungan. The laborers are few, pero napakalawak pa ng dapat po natin i-cover na areas. Tingnan po natin. May gumawa po ako ng illustration dito. Ito yung restricted reach, tsaka yung expanded reach. Kung ang preacher ay magtuturo ng isang tao, na-convert niya isang tao, natapos yung kanyang gawain ng isang tao. Ngunit, bago siya makapag-umpisa ng panibago, kailangan niya munang tapusin yung isang tao na turuan. Then, makakapag-umpisa ulit siya. Then, after na maturuan na naman to, at nagpabautismo at sumasamba na, magtuturo siya ng ibang tao. Hindi naman niya pwede pagsabayin
Kasi nga, isang tao lamang siya. He can only cover this much or this much. Kasi nga, isang tao lang siya. Pero, mga kapatid, kung ang preacher ay nagturo sa isang tao, at yung isang kapatid na yon, naging kapatid, ay nagturo din ng ibang tao, tingnan nyo, bago mag-upisa ang preacher na magturo ng ibang tao, yung isang tao na isang kapatid na yon, ay ginagawa na yung kanyang tungkulin. Naging watchman siya, ginawa niya yung kanyang tungkulin, nakapagdala siya ng panibagong kaluluwa. Yung tinuruan na yun, nakapagdalawa din ng panibagong kaluluwa, bago ulit yung preacher, habang yung preacher ay nagtuturo sa pangatlong person, nakagaya nito, yung dalawang tinuruan na niya ay nakakapagturo na. Di ba mas malawak po yung nakukover natin kung ang bawat isa sa atin ay nakikiisa sa gawain nito. Parang ano lang, sabi niyo, parang yung ano yan, brada, yung networking, tumpak. Parang ganun po yung concept po natin. Ano po? Makakatulong tayo dun sa preacher upang may pangaral ang salita ng Diyos. Now, you don't need to be, you don't need to be an expert before you can preach. Kung ano yung, kahit umpisa natin kilala mo ba si Jesus? Yan. Yung nalalaman natin, ibahagi natin, malay natin, yung sa konting binahagi niyong salita na yon, ay yun yung mag-uumpisa ng magbubukas ng kanyang puso't kaisipan. O magiging curious siya. Sige nga, aralin ko nga kung sino itong Jesus na to. Hindi po ba? Sa work po namin, meron akong katrabaho na isang manager din, na atheist. Sa tuwing nagkakaroon kami ng meeting, yung boss kasi namin na American, lagi yung binabanggit, Bernard is a preacher. Bernard, can you share a Bible passage? Ganon. Although pabiro lang ang ginagawa nung boss namin na yon, ako naman nagbabahagi. Until one time, yung atheist na yon, sabi niya dun sa kaibigan kong HR manager, sabi niya, makikinig ako ng preaching kapag si Bernard yung magtuturo. Pero that's a good sign. Although may specification siya, pero that's still a good sign kasi atheist yun. Atheist, hindi naniniwala na may Diyos. But he opened his mind and heart na makinig kapag ako daw yung nagturo. Ayan. So that's still a good sign na na-open yung kanyang sa. Paano kung hindi po tayo nag-open ng ating bibig about sa Diyos? Ay, hindi mas lalong wala siyang napakinggan. Wala siyang, hindi mag-uumpisa yung kanyang puso na maging curious. Ito. Kaya sinasabi ko po dito mga kapatid, ang bawat isa atin, pwedeng magbahagi ng salita, ng mga nalalaman natin sa mga, siguro kung sino man ang nasa paligid natin. Ito. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and what you have heard from me in presence of many witnesses, kami niya kay Timoteo, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Pag yung pagdudahan yung mga sarili, ay, mayroon pa pala, mas marami pa. Nakalimutan kong hugutin. Mga kapatid, now, third stanza, I believe ito yung last na stanza natin. A few sweet words may guide our lost one to his side, or turn sad eyes on Calvary. So work as they go by, that yonder may cry. You never mention him to me. You never mention him to me. You help me not the light to see. You make me day by day, and knew I was astray, yet never mention him to me.
Okay? Ito po yung sinasabi po natin kanina. Tingnan niyo po. Sabi niya, a few sweet words may guide a lost one to his side. Ito yung sinasabi natin kanina, you don't need to be a highly trained, eloquent theologian or preacher to save a soul. Kahit yung konting nalalaman po natin, pwede natin yung gamitin pang umpisa. Ngayon, kung medyo mas malalim na yung katanungan nung tinuturuan natin, di ilapit po natin siya ngayon dun sa preacher po natin. Ano po? Kahit sa konting magandang salita, sabi niya, can save a soul. Sometimes just a few kind, loving, and simple words about Jesus are enough to speak someone's interest and guide them toward God. Minsan nga, kahit yung pag-comfort lang natin sa kanila, di ba kapag may problema sila, na-appreciate nila yun, and then mamaya, ano bang religion mo? Bakit napakabait mo? Minsan nagiging catalyst yung mga yan, upang sila mabuksan yung kanilang mga puso at isipan. Or turn sad eyes on Calvary. Ngayon, hindi natin gagawin yun at sila ay nalulungkot, sabi niya. It means to help a broken, hurting, and hopeless person look at the cross of Christ for comfort, forgiveness, and salvation. Or turn sad eyes on Calvary. Alam po natin, doon po na pako ating kanong sa Kristo. Sometimes, yung konting mga salita na ibinahagi natin sa kanila, na naka-encourage sa kanila, it could save. Sometimes, nagiging paraan yun upang sila mabuksan ka ng kaisipan at sila ay maligtas or ma-curious sa katotohanan at mag-aral. So work as days go by, that yonder none may cry. Kaya sinasabi ng kantang to sa atin na habang tayo ay buhay pa, habang tayo ay may kakayahan pa, magtrabaho daw tayo. Ipangaral natin ang Ebanghelyo. Let us sound the trumpet. Let us give the warning to the lost. Sabi niya. So work as days go by. Para pagdating ng araw, walang magsasabi o walang iiyak at sisisihin tayo. Nasasabihin niya, you never mention him to me. You never mention him to me. Romans chapter 10 verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? Yan po yung ating pinaliwanag po kanina. Paano sila maniniwala kung hindi nila nakilala yung kanilang paniniwalaan? O paano nila makikilala kung walang magpapakilala sa kanila? At yun po tayo mga kapatid. Huwag po tayong matakot, huwag mahiya, may bahagi ang Ebanghelyo. Minsan kasi, yun yung kalaban natin eh. Yung tayo nahihiya, na baka imak lang tayo kapag pinangaral natin yung Ebanghelyo. At hindi po ba? Minsan yung kalaban natin, minsan tayo ay takot. Pero okay, matakot mga kapatid. Sapagkat Romans chapter 1 verse 16, sabi niya, for I am, si Apostol Pablo, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit Apostol Pablo? For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na mag-epekto lang yung dugo ng Panginoon sa mga taong maniniwala. At pag naniwala sila, at sila ay tumalima, naligtas nila ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit sa kabila ng yung pagtuturo ng Ebanghelyo sa kanila, at hindi ka nila pinaniwalaan, pagdating ng araw, at tayo nahukom, wala po silang ibang sisisihin, kundi ang kanilang mga sarili. Yan po yung inatas sa atin ng Panginoon. Kaya wag po kayong matakot. Ipangaral lang ninyo. Pag hindi sila niniwala, sabi nga sa kanya mga disipulo nung inutusan niya silang mangaral ng bahay na mag-door, house to house, shake off the dust of your feet and move on. Punta sa next house. 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi niya, preach the word, be ready in season, in out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Napakahalaga po niyan mga kapatid.
Dahil minsan, hindi natin inaasahan na yung pagkakataon ay narito. Kailangan natin ipangaral yung Ebanghelyo. Ano po? Kailangan handa rin po tayo na ibahagi ng kanilang mga katanungan. Kaya, hindi lang po ang preacher ang dapat na may ginagawang pag-aaral, kundi ang bawat Kristiyano may kanilang sariling pag-aaral. Hindi po natitigil yung pagkatuto ng isang Kristiyano sa kanilang pagkabautismo, sa pagbabautismo po lamang. Patuloy po yan. At huwag po natin iasa po lamang sa naririnig natin every Sunday. Ano po? May sarili din po tayong kakayahan upang umintindi, umunawa. May sarili po tayong responsibilidad na mag-aral. Be ready in season and out of season. Ganyan. Ano daw sasabihin natin? Gagawin natin? Convince, rebuke, exhort. Sa ginagawa natin yan, kailangan natin samahan ng patience. You will face a lot of rejections, mga kapatid. That's for a fact. Okay? Sabi niya, be patient. Just continue doing what you do. Continue doing what you're doing. And makakapagligtas din po tayo in the long run. And again, and lastly, the chorus. Hindi na natin kakantayin kasi 3 beses na natin kinanta. Opo. Pero titignan na lang po natin. Sabi niya, you never mentioned him to me. Hindi mo siya binanggit sa akin, pinakilala sa akin. Hindi mo ako tinulungan upang matagpuan ko ang liwanag. You helped me not the light to see. Hindi po ba napakasaklap noon? Halimbawa, may kaibigan kayo na napahamak dahil may alam kayong ikakapahamak niya pero hindi niyo binanggit sa kanya. Then, haharap siya sa'yo, hindi mo ako winarningan. Alam mo na pala na may papatay sa akin, hindi mo man lang ako sinabihan. Alam mo na pala na susugod si Juan para sapakin ako, hindi mo man lang ako sinabihan. Para nakatakbo ako, nakaiwas ako. Hindi po ba? How much more yung kaluluwa? Alam mo na pala na ako'y pupunta sa impyerno. Pero bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi mo ako tinulungan upang makaahon mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Ang masaklap pa po niyan, yung third, ang sinasabi niya dito, yung third line. Sabi niya, you met me day by day and knew I was astray. Araw-araw mo akong kasama. Araw-araw mo akong kausap. Araw-araw mo akong kakwentuhan. At alam mo na ako'y naliligaw. And yet, you never mention him to me. Now, I want you to let us stop there for a moment, and I want you to ponder these 4 lines here. I want you to think about it. Sino sa mga kilala natin ang alam nating naliligaw pa? Marami. Ang masama pa po niyan, or ang malungkot pa po niyan, minsan may kapamilya pa tayong naliligaw. Minsan may kapatid tayong naliligaw. Or pinsan, or nanay, or tatay, or relatives. Now, imagine niyo to. Maatin po ba ninyo na pagdating ng araw, kayo ay nasa taas at sila ay nasa baba. Kayo ay nasa langit at sila ay naghihirap sa impyerno. Na alam naman po natin na ngayon habang buhay pa tayo, ay ang kailangan lang natin gawin ay buksan ng ating mga bibig upang warningan sila. Na after natin silang mawarningan at hindi sila nakinig, malungkot man mga kapatid, pero at least ginawa natin yung lahat ng ating magagawa upang sila ay paalalahanan, tulungan. Yun yung responsibilidad po natin bilang mga watchmen, mga kapatid. You met me day by day and knew I was astray. Yet you never mentioned him to me. Masaklap po yun. Araw-araw. Again, these lyrics are so on point if you think of it. Hindi po ba? We have the chance every day. Have we made some efforts?
to let them know about the truth? If not yet, then I think we should start doing it where there's still time. Ulitin ko po yung binasa po natin. Verse 6. If the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his iniquity. Now, hindi nyo namatay sila sa kanilang sariling kasalanan, mga kapatid. Hindi po sa laman nilang kasalanan. Namatay sila sa sarili nilang kasalanan. But, sabi niya, yung kanyang dugo ay hahanapin ko sa inyong mga kamay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Itong talata na ito na ating binasa. Sapagkat may responsibilidad po tayo, bawat isa, to sound the alarm para paalalahanan ng mga tao na nasa ating paligid. Now, think of the sacrifices of our Lord Jesus Christ. Imagine niyo kayo yung nilalagyan ng tinik na korona sa ulo. Imagine niyo kayo yung hinahagupit nung panghagupit nila na kapag ipinalo mo dito, tutuklapin yung balat ng plywood o yung kahoy. Tumatama sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Maliban pa po doon, yung panunutya, yung pangpapahiya ng mga tao, pandudura sa ating Panginoon sa Kristo. At yung pagkapako niya doon sa krus, na alam naman natin na wala siyang kasalanan. Pero bakit po niya ginawa yon? Para sa atin, pang tayo maligtas. Ngayon, mawawalang kabuluhan ng lahat ng iyon ng ginawa natin Panginoon sa Kristo. Kung hindi natin ibabahagi itong kaligtasan na ito na ating natanggap sa mga tao na nasa ating paligid. Lalong-lalo na sa mga tao na malapit sa ating mga buhay o puso. There was a story na nabasa ko online before. There was a preacher na may ka-business partner. Hardworking na business partner. Mabait yung kanyang business partner. So, lagi silang nagkakasama. They work shoulder to shoulder every day for years. Sharing meals, kumakain na magkasama, sharing stories, telling stories, talking about politics and daily life. Araw-araw niyang nakakasama. Until one day, yung business partner niya na yun suddenly collapsed and died. Then at the funeral, the preacher then realized in horror, bigla niyang napagtanto na may halong takot at kaba. Sapagkat sa araw-araw nakasama niya yung business partner niya na yun. He had never once personally opened his mouth to ask, "Are you a Christian?" Sa araw-araw niyang kasama yung business partner niya, minsan, di man lang niya tinanong kung kilala ba niya ang Panginoon sa Kristo. Diba? Mga kapatid, ganun din tayo. I'm sure, meron tayong kasama araw-araw. Meron tayong nakikita araw-araw. Huwag po natin hayaan na dumating po tayo sa punto na yun. Na balang araw, they will tell us, "You never mentioned him to me." Galalin po natin yung binasa po natin kanina. Sabi niya, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Now, if you are truly Christians, if you are telling me that you are Christians, then I got a challenge for you. I challenge you. May tatlo akong little words na i-challenge sa inyo. Preach the word. Preach the word. So none may say someday, "You never mention him to me." Magandang umaga po mga kapatid.